What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Dahil sa pagdami ng mga tao o taga-suporta ng mga Duterte dito sa EDSA Shrine, tila may pinaplano na naman na bago itong sinatambali sa bungit. Na para matigil di umano to, no? Itong kaguluhan at baka mauwi pa nga sa people power, nagpapaka-play safe sila ngayon mga kababayan. Na ngayon ang strategy nila magpakumbaba di umano. Hay nako, na ngayon kinukuha ang loob ng ating Vice Presidente sa paghingi ng tawad. Ngunit wika nga ng taong bayan, ang malaking tanong doon, mapagkakatiwalaan pa ba itong mga bangag na sinatambali sa bungit? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Pakicomment nga inyong opinion ng ating mapag-usapan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung ako kay VP Sara wag na lang patulan itong strategic plan nila sapagkat panigurado pagpapanggap lamang ito nang maiwasan nga itong revolusyon. Dahil alam nila na dumaragsa na nga ang mga tao sa EDSA Shrine, mapatalsik lamang ang bangag admin. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Dito sa EDSA, ito ay bloodless revolution. Di naman po ito para po sa Duterte. Ito po ay ang kalahatan ng bawat Pilipino. Hinuhulog na ni Martin Romualdez isang kwento? Mga working class, kapwa trabahador, minimum wage earner. Alam niyo po ba na kinuha na ni Martin Romualdez yung kwento ng PhilHealth? Kamay lahat, malungkot, lalo na nagsalita si Ma'am Sara, si Marcos, ilisa na nato, kagisaran kita sa masada, ipasaligan kita, pagkatapos alkansing Mindanao, wala, bubalik, dito yun sa Napol, kahit hindi tago, o di kalimtan na nila kita saan. Lumaki ang komunista dito sa Pilipinas nung umupo ang diktadoryang Marcos. Lumakas sila. Ngayon, ang Marcos Jr. na isang pasista, anak ng diktador, kumampi na ang kanyang pasistang diktador gobyerno sa mga komunista. Nag-isa na sila, nagsanib na sila. Ano ginagawa ni Franz Castro sa Kongreso? Bakit nandun siya? Yang sila Franz Castro na yan. Yang Gabriela. At saka yung parang tikling na sumasayaw sa TikTok. Ano pangalan nun? Yung si Raulo Manuel, Yang pong mga yan ay full-fledged member ng Communist Party of the Philippines. Ako po ay hindi bayaran. Kusang nagpunta dito para masampayan ng Pilipino ng Pilipinas ay magising sa tamang luklukan, sa tamang pinamoto na karapat-dapat. Ito na po ang pinakamalaking bilang, patagdag tayo ng patagdag araw-araw. Yan ang kinakatakutan nila ngayon mga kababayan dahil mapaumaga gabi, lalong dumaragsa ang tao para makiisa sa EDSA Shrine, Kaya ang strategiya nila ngayon magpakumbaba di umano, Peke yun mga kababayan, huwag tayong pautudon. Atin ang ituloy itong laban sapagkat nababahala na sila ngayon. Hindi na po, inatras na po ang impeachment para kay VP Sara. Dapat ba tayong matawa? Wala nga kayong isang pangreklamo. Matagal nyo nang sinasabi yung tungkol sa confidential fund, wala naman talaga kayong may kaso. Bakit? Dahil ang mga Duterte ay hindi magnanakaw. Correct. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila. It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang asahan nyo? Sino? Tayo! Taong bayan! Not even me! Not even me! Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw strength from each other. Tayo! Wala tayong ibang asahan kundi tayo! Bansa natin to! Kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao! Babakas sila! Totoo yan! Nakahanda sila! At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo, nagtakutin nyo kami.
makina ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines, sa taong bayan. Saan? Sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP-PNP, President, Senator, Congressman. Tayo ang pag-asa ng bayan. Tayo ang pag-asa ng bayan. Actually, nabudol lang din po ako. Dahil kay BP, binoto din po namin si BBM, pero ngayon parang wala talaga. Wala pong nakikitang pagbabago, as in, hirap ang bansa, sobra. Inaawa na po ako kay Vice President. Yan ha mga kababayan, mga kamukha nating ordinaryong mamamayan ang nagwiwika, nasawa na sila sa kabangagan, no? Sa paghihirap na ginagawa ng ating gobyerno. Paano ba naman kasi sila na lang na nasa Malacanang ang pasarap buhay habang tayo patuloy na naghihikahos. President lagi na lang siyang ginigipit. Saka sa TV, ganun din, laging ang pinapalabas, nung kasiraan niya. At ayoko na makinig sa mga news dahil puro na lang mga kabagagan. Madam BP, laban lang. Alam namin kung ano yung pinaglalaban mo. Alam namin na ikaw yung nakakaalam kung ano yung tama at ikaw yung nakakaalam kung ano yung mas maganda para sa bayan. Alam kong hindi mo kami susukuan at hindi rin kami susuko para sa iyo. Nandito na kami, BP Sara. Hindi po tayo bayaran! Hindi tayo bayaran kasi mahal lang ho natin ang ating bayan. Tama ba na ang mandate niyo ay kumampi kayo sa drug addict? Tama ba na kumampi kayo sa magnanakaw, sa mga buhaya? Hindi tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Again, mahal na mahal po kayo. Alam ko, mahal niyo din kami lahat. Nagmamahalan tayo dito. Iisa ang ating lahi. I love you everybody! Nung pa lang din po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong Hoon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Mga clarification na po, nag-resign na po ba si Attorney Zulay? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-clear siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Sabi ng Presidente, never say never kung re-reconcile kayo na Nag-comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message na naman sa mga supporters sa EDSA Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagpapantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din. Ayan ha mga kababayan, kay VP Sara na mismo nang galing na nagpapasalamat siya sa mga nakihisa sa EDSA Shrine, no? Upang ipahatid ang suporta sa kanila. Sa mga pasyente, malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iiwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongbong na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong ng lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakadalawa ko, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Mantabo lang po ma'am, nag-usap na po ba kayo ni PRR related po? Magandang araw mga kaibigan.
Magbigay tayo ngayon ng reaksyon dito sa post ng ABS-CBN News. Sabi niya, 45 key officials from Eastern Visayas crafted a joint manifesto of indignation criticizing Vice President Sara Duterte's recent tirades against President Ferdinand Marcos Jr. and Ferdinand Martin G. Romualdez, saying her actions are reckless, divisive, and baseless. Okay, so joint manifesto. Sobra 45 na local officials sa Eastern Visayas. So, governors, mayors, councilors, congressmen, galit sila kay BP Sara, and of course, suporta sila kay Speaker Martin Romualdez. So, anong ibig sabihin nito? Bakit kailangan pa ng joint manifesto of indignation? Ano sa tingin nyo? Kailangan ba talaga ito? May it's a ploy o it's a propaganda, pakita o baka natutuliro na sila, baka nangangailangan na sila ng saklolo, lalo na ngayon na nag-text ng Pangulo, sinadyang palabas yung kanyang text, private communication kuno, kaya lang sinadyang ipinalabas ni Katunying para malaman ng lahat na ayaw ni PBBM ang impeachment na hinahanda nila sa ano. So, baka ito na. Kasama na ito sa strategy ng Speaker of the House calling for help. Kaya di ba may call a friend para lalabas na maraming galit kay BP Sara. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Dito tayo dito mo malaman ang sentimento ng taong bayan pagdating sa isang issue. Magbasa ka sa mga comments. Itong si Secretary Juan Ponce Enrile, post yan ng post na kunuhay, ang gaganda yung payo niya na magkaisa na tayo, kalimutan na natin ang divisiveness, kalimutan na dismaya, let's move on. Maganda naman yung sinasabi niya. Kailang ang tanong, naniniwala pa ba ang taong bayan kay Secretary Enrile? Nako, mga comments. Hindi nagbabasa ng comments si Secretary Enrile. At saka ang katanungan dun mapagkakatiwalaan pa ba kaya itong mga Marcos Romualdez? Kita na nga na walang pakialam sila sa taong bayan. Panigurado hindi na, no? Ayaw na nga ng taong bayan sa kanila Kulang na nga lang ibasura agad-agad ang mga to. Kasi nga, sumosobra na sa mga pinanggagawa nila, sa mga Duterte at sa pera ng taong bayan. Sa kanyang mga post, halos lahat ng comments do not agree o hindi na sila naniniwala kay Secretary Enrile. So dito, tingnan natin ngayon sa mga comments. Anong masasabi ng netizen sa mga okay, magbasa tayo. Jason Sen Rodriguez, mga officials lang kayo. Okay? Hindi naman kasama ang taong bayan dyan sa Visayas. Kaya wag kayo assuming. Sana mabasa ito ni Speaker Martin Romualdez. John Nalam, 45 compared sa 32 million supporters ni Madam Vice President. Totoo nga naman. Orlando De Leon, ito si General De Leon, bigyan na ng pamasko ang mga yan. Yung nagperma, may pamasko daw, sabi ni General De Leon. Tapos may nag-response kay General De Leon. Alam mo yung sigaw ni Speaker sa isang gathering. Parang nakakatawa. Okay, Nimpa Bis Obay, sabi nga Region 13 solid Duterte. Region 13 is Caraga Region. Matagal akong nadistino sa region nito. Jen Carter from Zamboanga City, yay, solid Vice President Sara Duterte, go madam. Meet Sala Barcos Napole, officials ra jaon, hamok kami supporters ni Inday. Ano bang salita ito? Officials ra jaon, waray. Officials lang kayo, parang gano. Ryan Pan, sabi niya, we love BP Sara in Mindanao. Yes, I agree. Ang daming, nandito ko ngayon sa isang resort, kaya may mga programa. Patayin ko lang ang sakyan. Yun, may mga programa. Kanina may programa, may mga laro sila, by teams. Nako, habang may contest ng cheering squad,
Sigat sila ng sigaw. Mamaya biglang, Duterte! 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 Isang Christmas party ng isang parish church, Catholic parish church. Yung isang team nagsigaw, Duterte! Duterte! Tawanan nila. Ganun po, kalakas ang mga Duterte dito sa Mindanao. Okay, so, sino pa? Modina Di Ontong, sana, we love Duterte. Maria Bliss Canoy, from Surigao del Norte, solid Duterte po kami. Okay. Leonami Roylan Ramorosa, solid Duterte. Dali kayo, mainit sa sakinan. Leonami Roylan Ramorosa, sabi niya, solid here, OFW. Duterte, kasi siya lang talaga ang totoong may malasakit sa Pilipino. Malala ko panahon ni PRRD. Nagbasa ko sa mga comments ng mga vlog ko. Sabi nila, nakakahiya ang Pilipinas. Panahon ni Pinoy. Hiyang-hiya kami sa mga sinasabi ng mga amo namin, yung mga kung saan sila. Kailang pag-upo ni Duterte, purim-puri daw ang mga amo nila. Naitayo ang bandila ng Pilipinas. Naging proud Pinoy ulit ang mga OFW pag-upo ni Duterte. Kasi ang mga banyaga daw doon sa kung saan sila nagtatrabaho, bilib na bilib kay Duterte. Okay. James Iscanuela, looks like Romualdez is using a lot of political maneuvering in order to push his over-ambitious plan to be the next president. For him, money talks. He seems to be behind all political strategies of this administration. Baka mag-backfire yan, halaka. Okay, yung malala ko yung speech ni Speaker sa plenary ng Kamara. Pinaparatangan ako ni BP Sara na ginagawa ko ito dahil may ambisyon akong tatakbong presidente sa 2028. That's not true. Sabi niya, sinong lokohin ninyo? That's not true. Bakit kayo namimigay ng ayuda? Be? Trabaho ba ng Speaker of the House magbigay ng ayuda? Okay lang sana kung ayuda ba na magandang pagka, kaya lang, AKAP. AKAP for this year, isiningit lang sa BICAM. Hindi alam ng DSWD na isingit na yung AKAP. 26.7 billion. Sinong nagsingit? Kongreso lang. Hindi alam ng DSWD. Ano ba yan? Tapos, for next year, siningit na naman. AKAP, hindi alam ng DSWD. Siningit lang. 39 billion. Nagalit si Senator Amy. Tinanggal niya ang AKAP sa Senado. O, I don't know anong mangyari sa AKAP. Kung sabi pa ni Professor Cielo Magno, ano ba itong AKAP? Campaign funds ni Martin Romualdez. So, yun na. Cheryl Hagna Lagria, Davao Occidental, solid Duterte. Alan Cabahog, taga Eastern Visayas, solid Duterte. Roel Custodio, 45 officials versus People's Republic of the Philippines. So, Jasmine Maratas Kalunsag Samson, only the officials but not the majority of the Filipinos. Lakas ng 31.5 million voters. Walter Lloyd Hondemero Lamar, sabi niya, 45 unpopular and underperforming officials. So, wala akong nakitang comment na pumupuri kay Romualdez o sumusuporta sa yung manifesto na yan. So, magising sana na kayo sa katotohanan na super dami ang mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte. Hindi nyo sila kayang patalsikin, ano? Duterte pa rin ang mamamayang Pilipino. May nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. Thank you. Magbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. Magbigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So hindi ko na lang din magatin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag magitin yung mga pangalan nila. So ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Nagtakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay punta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit ito? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tunay po siya lilipat?
nag-aantay siya ng kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Attorney Zalaika Lopez, dapat kung natapos yung today, ano pong balikan? Na-extend po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas na clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may get your reactions na nabanggit po ni President Marcos. Ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung kumalat text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. What are your thoughts? Pinigil or he stopped in a way? Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gusto ipaabot ng dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isabihin yun sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila. Isa sa kanila lalabas sa today? Sure. Ang isa nakalis na. Oo, nakalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today? Possible din po ma-discharge? Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today.